Te, may naghahanap sa'yo. Follower mo daw. Oh? Talaga? Meron? Asaan? Nandyan sa labas. Si Kuya? Oo. Teka lang, hahawiin natin kunwari. Nasa labas, Charles. Pumarap ka? Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumali. Ulit! Ano yan? Ang dami! Ang dami ng kamay! Tapos picture. Kunwari, picture. Maliwanag? Yo. Okay. Ipapakita ko sa inyo kung paano mangolekta ng basura dito sa Taiwan. Dito sa Taiwan, bawal iwanan ang basura sa kalsada. Ang may-ari mismo ng basura ang magtatapon sa truck. Kita nyo, tumatakbo ako na parang feeling ko may iiwanan ako ng basura kasi ganyan sa Pinas. Hinahabol ang basura. Sa atin sa Pinas, iniiwanan ang basura sa kalsada kaya naman nagkalat. Kasi kinakalkal ng mga mangangalakal. At dito rin sa Taiwan, napakahigpit nila sa non-bio at bio. Iba ang truck na pumipick up sa nabubulok at di nabubulok. Hindi kagaya sa atin, halo-halo na. Sabi rin ng kapatid ko, yung nakukolekta daw ng mga recycle items ay napapapunta sa government. Hindi pala yun pwede sa Pinas kasi kapag may ganun sa Pinas, mawawala ng kita mga junk shop. Wala magbibenta sa akin, kaya hindi pala pwede. Okay na sa akin yung ganun. Kaya naman, wag nang baguhin. Okay na po na hindi nagsasegregate ang Pinas. Punta ka doon. Punta ka doon. Dahil hindi naman ganun kalakihan ang bahay ng kapatid ko, syempre siksikan kami dito sa loob ng kwarto. Syempre, sa pamilya, automatic na kung sino ang nasa kama at sino ang nasa sahig. Syempre, ang nasa kama ay yung nagbayad ng ticket. In short, maraming pera. Kaya yung mga walang pera, kagaya ng inay, baba. Anak ni Ate Celine, baba. Pati si Ilian, wala daw pera, baba. Malamang ang tatay kung saan. Hulaan nyo kung saan. Sa kusina.